Maraming salamat sa mga pumunta po. At yung mga hindi nakapunta, na nanood na lang, salamat din po. Pero mga kaibigan, magkakaroon pa tayo ng mga pagkilos, no, in the future. Hindi lang po yan iisa, no, mga kaibigan, no. Sabi ko nga sana gawin ng Sunday na lang para lahat talaga makapunta, or Saturday night, or Saturday night or Sunday, no, para lahat makapunta talaga. Yan po mga kaibigan, no, so organic po tayo, kaya po tayo talaga mga kaibigan ay tayo yung successful sa ating rally dahil organic ang ating effort. Hello, marami nga kayo, puro naman bayad at puro naman pinaghahakot. Tingnan niyo yung mga tao na pumunta sa rally noong 17. Tingnan niyo. Walang yung mga, isang sasakyan, isang bus, walang ganun kasi hindi po hakot yun. Talagang marami makikita nyo kahit mga senior citizen nagko-commute. Kanya-kanyang punta doon, mga kaibigan. Diba? Kasi nga, organic. Ito po, sa totoo lang ang isang rally kasi, maganda talaga ang isang rally kapag meron talaga siyang suporta ng politiko. Alam niyo kung bakit? Kasi, sa totoo lang dito sa rally natin nung 17, ang daming gustong pumunta, sa totoo lang. Nakikita ko nga lang dito sa aking kapag mga nagko-comment sila, pati sa TikTok ko, pati sa YouTube ko, ang daming gustong pumunta talaga. Ang daming gustong sumuporta. Pero ang problema, wala silang pamasahe. Kung mayaman lang ba ako, lahat yan, bibigyan ko ng mga GCash. Sige, pamasahe. Diba? Pero, nagpapasalamat tayo kasi meron tayong mga kasama na mga followers na nagbigay. At kahit papano, meron din tayong naibigay doon sa mga gustong sumama at nabigyan sila ng konting pamasahe. So, kasi walang makuha na sasakyan. So, binigyan na lang sila ng pamasahe at sila na lang yung mga nagpunta dito. Diba? So, yung mga kaibigan, talagang very organic ito, mga kaibigan, na etong ating rally na to ay wala pong tulong ng kahit sinong politiko, no? Walang tulong ng kahit sinong politiko. Kaya masasabi natin na mas successful po talaga tayo. Hahambing nila yung picture nila, puro bayad. Pagkatapos ng rally, may mga nagrereklamo kasi hindi tinupad yung bayad. Pagkatapos ng rally, makikita mo, yung iba iniwan na ng sasakyan na naghakot, nagagalit yung iba. Nung hinakot kami. Pagkatapos ngayon, nung pauwi na, wala na yung sasakyan. Paano kami uuwi? Diba? Pero, yung rally po natin nung 17, very organic po siya. Talagang talagang organic at talagang yung mga tao na nagpunta doon ay talagang kanya-kanya po na nag-effort, nagdala ng pera para merong pamasahe. No? So, yun po ang kagandahan sa ating rally. Hindi po katulad sa kanilang rally. Diba? So, yan po mga kaibigan, kitang-kita po natin, no? Yung mga kasinungalingan ng mga DD sheets, no? Na sa bawat rally po nila, ito mga kaibigan, nung, alam niyo po ba, nalaman po namin ngayon, ganito pala, no? Kwento ko muna saglit, no? Ganito pala kapag nagpaparally ka, kailangan mo pala talaga ng ganito malaking pera. Kaya sabi namin, wow, sino-sino ang gumagastos sa rally ng maisog? Bakit nakakayanan nilang mag-rally ng ganun-ganun na lang? Pera ba yan ng taong bayan ang ginagastos nyo? Kaya kung mag-rally kayo, para lang kayong, diba, sobrang dali. At, mga sound system, ang lalaki ng inyong mga sound system. Talaga namang mga bongga. Saan nyo kinukuha ang budget? Ganun pala kapag nag-rally, kailangan pala ng malaking pera. Saan nyo kinukuha ang budget? Galing sa ninakaw nyo? Diba?
nakikita namin ngayon ganun pala. Ang laki pala ng pera na kailangan kapag ikaw ay magrarally. How come na nakakapag-rally kayo kung saan nyo gusto? At meron pa kayong gusto nyo pang mag-rally sa Amerika? Sa Japan? Sa balita ko, iba-ibang country, mag-rally kayo? Oh, ang dami nyo namang ganito. Napaghahalata tuloy mga kaibigan na pag-alis nyo, marami kayong dibdib. Diba? Marami kayong dibdib. Oh! Nasa ng 125 million? Nasa na ang 51 billion? Ay, nako! Kaya nga natatawa ako kanilang pinagtatawanan yung rally namin na very organic at walang bayaran at kinukumpara nila sa kanilang rally na puro bayad. Puro bayad pagkatapos puro mga kaibigan, talagang ganyan, di ba? Ay kami, mga vloggers po kami, na mga simpleng vloggers, na sumusuporta sa administrasyon. Kami po ang talagang nag-effort, nagsama-sama para nang sa ganon ay matuloy itong rally na naganap noong May 17, at sumuporta po ang mga iba-ibang mga kahit sino na kahit kakamping, mga kaibigan, sumuporta yung bunyog, mga kaibigan. At kita nyo, sabi po ni Attorney Enzo Recto, hindi nagtatapos doon ang pagsasama ng mga tao na magpaparesign kay Sara Duterte dahil magkakaroon pa po tayo ng mga pagkilos sa mga susunod na panahon. Alangan naman, wala kayong ginawa kundi murahin ang Pangulo namin at pabagsakin ang Pangulo namin. Yung Pangulo namin na napakagaling, na pinapaganda niya ang ekonomiya ng ating bansa at binabago niya yung sistema ni Duterte na patayin yung mga simpleng tao. Kahit nga yung mga suspected. Imagine, sinususpetsahan lang na adik, ginagano na. Pagkatapos, yung kanyang mga alipores na ang daming ebidensya, anong ginawa? Ginawang economic advisor, Michael Yang. Peter Lim, anong ginawa? Pinalabas ng bansa, pinatakas. Di ba? So, yung drug war ni Duterte, ay isang malaking kasinungalingan dahil ang kanyang pinapatay lang ay ang mga may hirap, ang mga taga-squatter, ang mga walang kaya na ipagtanggol ang kanilang sarili. Yun ang drug war ni Duterte. Kung totoong drug war yan, dapat inuulan niya sana yung mga sindikato, yung mga big fish. Kasi kapag yan ang inuulan mo, chinugi mo yan, mahilig ka sa tsugihan Halimbawa, chinugi mo yan, sino pang magbebenta? Saan pa sila kukuha? Wala ng resources. Kasi chinugi mo na lahat Ganon. Pero kung tsutsugihin mo yung mga maliliit na mga mamamayan, mga suspected lang, mga small-time user, small-time pusher, ay wala. Pagkakalat pa rin yung droga kasi hindi mo pinatay yung pinakaugat. Diba? So yung drug war ni Duterte, para lang talaga yun sa, publicity, pampatogi, na kunwari ganyan siya, pero ang totoo, may pinagtatakpan siya. Pinagtatakpan lang niya ang kanyang sarili. Yun. Ano sabi ni Las Cañas? Sino yung chinugi niyang mayor?
Bakit niya chinugi yun? Si Paruhinog. Kasi nga, kakompetensya. No? Paruhinog ng Cagayan de Oro, kakompetensya daw. At saka si Paruhinog, marami na raw nalalaman kay Duterte. Kaya kailangan na daw patahimikin. Diba? So, yun mga kaibigan. Yun. Kaya, kami dito, mga kaibigan, bukod sa Sara resign, ipapanawagan natin ang ICC pasok. Pero mga kaibigan, natutuwa talaga kami, natutuwa tayo dahil ito mga kaibigan, ang Kongreso ay iimbestigahan na rin ang drug war ni Duterte. So, ibig sabihin mga kaibigan, no? Dahil iimbestigahan na itong drug war ni Duterte, mga kaibigan, ay talagang ma-expose na ngayon ang mga ginawa nilang pagpatay, mga injustices sa panahon ni Duterte. Diba? So mga kaibigan, yung isa dyan na makapalang mukha, na walang delikadesa, na kahit na alam naman niya na hindi naman siya capable na maging DepEd Secretary, ay hindi talaga naalis dyan. Dahil malapit ng eleksyon. Budget, malaki ang budget. Hindi pa yan kontento sa 125 million at sa 51 billion ng kanyang kapatid. Diba? Mga masiba. Kumakain ng pera ang mga putang ina. Isa lang, Lord. Sorry po, Lord. Good morning po, Ma'am Judy Batan. Good morning din po sa'yo. Wow, good news po nangyari yon. Russell Ordanyes. Opo. James Bardos, good morning, Admin Rich. Good morning din po sa'yo. Dodi M. Malabana, nahahamagalit sa'yo mga DDS niyan. Dotae Devotes. Ay, noon pa po yan sila nagagalit sa akin. Wala akong pakialam sa mga yan. Na-feel po namin ang inyong pagmamahal sa bayan, lalo po sa ating mahal na PBBM. Salamat po, Juliet Paclibar. No. Congrats si Saralinyo Villegas S. Cherilyn. Salamat po. No. Tess Dulnuan, Digong, Traidor sa Bayan. Opo, Traidor talaga yan sa bayan. Jose B. Bagalar. Yan. Jose B. Bagalar, no? May pasok ka ba? Oo, may pasok ka ba? Hindi ka nakapunta, no? Bale, sa susunod na lang. Josie Chel Noveras, good morning Sunday, Admin Rich, have a blessed weekend. At sa lahat ng mga ka-BBM over the world watching from Hong Kong. Ingat po kayo sa Hong Kong, dyan po sa Hong Kong, Josie Chel Noveras. Aini Estanislao, hello po Madam watching from Kuwait. Hello, salamat po sa panonood dyan sa Kuwait, no? Marami pong salamat. And Valen Calanda, yes, it's really organic, Ma'am Admin Rich. Real supporters ni PBBM. Opo, no? Real supporters po talaga. Florida Greenfield, thank you Admin Rich for your efforts. Mabuhay kayo. Mabuhay din po kayo. Love Wish, good morning Admin Rich. Good morning din po. And June Falcon, Russell Ordonez, ganyan style ng mga LP dati. Kaya, embang sila sa eleksyon. Embang? Hindi ko maintindihan. Then, Rita Guyo, good morning po, Madam. Yes. Yes po. Yan. So, tuloy po natin, no, mga kaibigan. So, yan, nakakatuwa po, no, mga kaibigan, na kahapon, mga guys, no, nung 17, ano ba ngayon? Sandali. Wala na naman yung aking, sa Sunday na ngayon, no? So, nung 17 po tayo, Friday po tayo nagrally. So, alam niyo ba mga kaibigan na habang tayo ay nagrarally, meron pong nakapalibot sa atin ng mga DD Sheets vloggers. Itong mga DD Sheets vloggers, mga kaibigan, ay nag-spy sila, spy. At mga kaibigan, habang nag-aantay tayo, no, doon sa pag-start ng ating rally, mga kaibigan, nagbabato-bato sila ng mga pictures, no, doon sa nagbabato-bato na sila ng mga pictures. Nilangaw, ang mga pulangaw.
Ganun-ganun na sila mga kaibigan. Nilangaw daw tayo. Nilangaw, no? Romualdo Leonen, galing ng speech mo. Go, go, go. Salamat po, no? So, yan, nilangaw daw tayo mga kaibigan. Tapos, edit-edit na yung mga DD sheets. Edit-edit sila yung sa liwasang Bonifacio nila nung March 12. Pagkatapos, yung rally natin, no? So, marami daw sila. Hello, mga kaibigan. Nare-recall, di ba? Yung panawagan noon na Sara na rally, na I think wala din sigurong suporta ng politiko. Di ba? Ilan sila? 30. 30! 30! Bakit namin alam? Andun yung mga vloggers din natin eh. Yung nagpa-picture sila mga kaibigan, tapos may isang bata na naka-red kasi yung bata, BBM. 30 sila as in 30. Ganon sila mga kaibigan, kapag walang suporta ng politiko, hindi nila kayang abutin ang 50. At least tayo mga kaibigan, umabot tayo sa 500 plus. Diba? Pero sila, kapag wala silang suporta ng politiko, kahit 50, hindi nila kayang abutin. Natatawa pa ako dun sa isang DD sheet na Jolin ang pangalan. Jolin yung mahabang buhok na parang LGBT yata yun, no? Mga kaibigan, ang sabi niya, paparesign daw kami kay Sara, hindi nga daw namin kaya umabot ng 50. Hello? Alam mo ba kung ilang vloggers ang nandun? Vloggers pa nga lang 41 po kami. Hindi lang po nagsalita yung iba dahil kulang na talaga sa oras. Kita nyo nga, di ba? Bigla akong nag-stop, di ba? O, nagpaalam ako kasi nakadalawang queue na sa akin si La Itera. Nakadalawang queue na siya na na wrap up na daw, na tapusin na raw kasi marami pang nasa linya na magsasalita. Kaya napansin nyo, bigla akong napatigil kasi andyan sa harapan ko sila Itera na kinukyu na niya ako na wrap up na. And then pangalawang beses, nag-stop na ako, nagsabi na lang ako na mga kababayan, pasensya na kayo kasi ganyan na pag ako talaga nagla-live, maabot ng minsan 3 oras, ganyan, pero kailangan ko nang i-end ito, ganyan. Dahil mga kaibigan, marami pa akong sasabihin noon. Alam nyo, 3 yung issue ko dapat nasasabihin tungkol kay Sara Duterte. Marami pa ako sasabihin pero hindi ko na talaga nasabi, no? Dahil nga, kulang na talaga sa oras. Kaya, etong Jolin na ito na DD sheet na nagpapakalat ng malinformation na nagpapasara resign daw kami kahit 50 hindi daw namin kayang abutin. Hello? 41 po kami, vloggers pa lang yun. 41 kami na vloggers na nandun, ha? So, kung titignan mo, vloggers pa lang 41 na yun. Kita mo naman, ang daming mga senior citizen. Oh. So, peke yung sinasabi nyo, no? Na hindi namin kayang bumuo ng 50 people pagkatapos nagpapasara resign kami. Hello! Nasa 500 plus po ang pumunta. Hindi lang siya talaga, kasi yung iba mga kaibigan, nakaupo doon. Sabi ko nga sa inyo, mga senior na yan mga pagod na. Yung iba nakaupo sa may puno-puno. Yung iba nandito sa side na to. Yung iba nandun sa side na yun. So, hindi siya talaga sa isang mga kaibigan, palagay ko sa susunod maglalagay na tayo ng yung parang tali, na ito, dito lang talaga, dyan lang talaga sa side na to, walang outside the tali, para talagang yung mga tao, andoon lang talaga sila sa area na yon kung saan nandun yung stage tapos andyan lang yung mga tao. Kasi ang nangyari po kahapon mga kaibigan, merong mga tao doon sa isang puno, meron doon sa isang puno, meron doon sa isang lugar, nagpapalamig sila kasi ang init nga, tapos meron naman doon sa kabila, meron doon sa kabila. So, ganun po. Kung ipunin mo lahat ng tao na yun, makikita mo, madami po yun. Over 500 po yun.